Pangulong Duterte lalaya na. At ito, Senator Villanueva huling-huli sa akto. At Chavit Singson kakasuhan ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez. Ang tindi ng mga pag-uusapan natin ngayon, ha? Oo, at ito nga rin, no, si Saldico wala na sa US. Naku, bakit kaya nawala sa US si Saldico? Saan kaya nagpunta? Saan na naman kaya nagpunta? Kamakailan nga lang, itong si Saldico ay sinasabing papauwiin na nila. Kaso may isang na nakahalata ng kanilang galawan. Hindi yan, ito. Yan. Sabi dito ni Sir Jay Sonsa, atensyon, kunwari hinahanap siya ng gobyernong Pilipinas o ng House of Representatives. Wala na po si Saldico. Naku po, anong wala na? Tsugi na ba? Wala na po si Saldico. Elizalde or Saldico Salcedo ko. Naku, kamag-anak pala to ni ano. Hoy, kamag-anak mo pala to, ha? Sa USA o sa Amerika. Kakarating lamang niya sa Paris, France. At kasalukuyang nag-house hunting doon simula pa kanina. Dalawa na ang napuntahan nilang bahay na ibinenta or for sale. Grabe tong ni Sir Jason sa. So ibig sabihin talaga parang ang gagawin parang palabas lang pala talaga yung kay Saldico, no? Oo, isang matinding palabas lamang pala talaga. Kasi alam nyo, pwede kasing sa totoo lang, pwedeng magsalita to si Saldico. Kapag halimbawa na talagang inipit nila si Saldico, talagang hindi magdadalawang isip to na ibulgar sila. Ilaglag sila. Kaya talagang pinoproteksyonan nila to para kaya nga alam nyo, naniniwala ako doon na isang palabas lamang yung pagpapauwi kay Saldico. Oo, isang palabas lang yan na pagpapauwi para lang masabing hindi nila kinakampihan to. Pero ang katotohanan niyan talagang hindi nila papauwiin to kasi sa oras nagipitin nila tong si Saldico magsasalita to. Diba? Tsaka una-una, bilyonaryo na to ngayon. Sa dami ba naman ng nawawalang pondo sa flood control dati pa tong kontraktor, di ba? Kaya talagang mapapaisip ka na kayang lumaban ni Saldico sa administrasyong Marcos. Kung sakali mong magkagipitan, baka ilaglag sila nito. Kaya yung sinasabing papawin, parang inaano ni bagong speaker na si Boji D na papawin to, parang malaking kalokohan, no? Parang kahit ako hindi ako naniniwala. Kaya ito nga daw, etong si Saldico ay nasa Paris na. Ayun po yan sa isang batikan na angkor na si Sir Jay Sonsa. At dalawa na ang napuntahan nilang bahay na ibinibenta or for sale. Nako po, ewan ko po kung totoo po yan, ha? Oo, ayon yan sa post ni Sir Jason sa. Pero kung ako tatanungin, mas maganda siguro, Saldico, umuwi ka na. Di alam mo, Saldico, malilinis pa yung pangalan mo kung sa totoo lang. Malilinis pa pangalan nito ni Saldico. Kung halimbawa, umuwi siya ng Pinas, tapos ibulgar niya po yung kanyang nalalaman kung talagang dalawa naman talaga sila ni Martin Romualdez ang may pakana sa flood control issue, mas maganda na nasabihin niya. At kung yan ay dawit pa rin or kasama niya talaga or nag-uutos sa kanya si Marcos Jr., mas maganda sabihin niya. At least malilinis yung pangalan niya. Pwede niyang sabihin na kaya ako naman po yung ginawa kasi syempre ako lamang ay isang congressman at sila ay talagang pinupush ako na gawin ito.
na lahat ng lahat ng hindi sa malamang utusan talaga to si Saldico. Hindi naman to makakakilos kung walang basbas to ng pinakamalakas. So sino ba yung pinakamalakas, 'di ba? Oo, si Martin Romualdez. Hindi ko naman sinasabing baka lang naman, baka lang. Pero kung pag dudugtong-dugtongin niyo yung impormasyon na nasasagap natin, talagang masasabi na na ginawa siyang puppet. Ang masama dito, baka ilaglag siya or baka ipagurgur siya. Pwedeng mangyari 'yon para wala nang magsuplong or wala nang manglaglag sa magpinsan na involved sa flood control. At ito rin po, pag-usapan din natin itong pagsampa ng kaso kay Chavit Singson. Alam nyo si Manong Chavit, kamakailan lang naglabas to ng impormasyon na binayaran ni Martin Romualdez at ni Lisa Araneta Marcos yung mga nanggulo doon sa Mindiola. Tapos kinaumagahan, ito na, kakasuhan na si Chavit. Ba't kaya ganun, kapag nabibisto yung mga siraulo, ang panakip butas nila sa issue sa kanila, kaso. Hirap talaga pag gano'n, pag totoo nasasaktan So yan nga, kakasuhan daw si Manong Chavit. So dito naman, wala namang, alam naman natin na hindi masyadong big deal kay Manong Chavit to. Kilala naman natin na sobrang yaman yan. Ang kinaganda lang dito, sinasabi niya yung totoo. Yung nga daw, may na-interview nga daw or may nakausap etong si Manong Chavit na mga nagrally doon. Tinanong niya nga kung bakit daw nagrally. And sabi daw nung mga ibang kabataan doon, binayaran daw sila. Binayaran daw sila ni Martin Romualdez at ni Lisa Araneta Marcos para lang daw manggulo. So, alam nyo, sa totoo lang, yan din nung hinala ng ibang mga netizen na talagang may doon para nga naman masira yung mangyayaring rally. Di kasi ganito halimbawa, katulad niyan, diba, kinasuhan yung mga kabataan ngayon, kinasuhan para pag nakita ng ibang yun, hindi nila gagayahin yun kasi nga, takot din sila na mangyari dito sa Pilipinas yung nangyari sa Nepal at sa Indonesia. Ang pinagkaiba lang, dito sa Nepal, ang pinaglalaban nila talaga ay korupsyon, kaya nagtulong-tulong sila. Dito sa Pilipinas, ang pinaglalaban, ewan ko kung ano pinaglalaban ng mga NPA. Kasi halos mga makakaliwa yung mga nanggulo Yung ilan na mga hindi makakaliwa, na-impluwensyahan lang nila yun Oo, na-impluwensyahan lang nila yun, kaya doon ka talaga mapapasabi na ibang-iba ang karakasan, ang naging karakas ng Nepal at Indonesia dito sa Pilipinas. Doon ang sinunog yung mga bahay ng mga politiko at yung mismong gobyerno. Dito ang sinunog Sogo. Di siguro marami na siguro tiyanak dun sa Sogo. Kaya hindi na yun na lang yung pinagdiskitahan. Hindi, alam niyo yung mga ganyang gawain ho yan ng mga mga terorista, yung manunog ng mga manunog ng establishment na wala namang kaugnayan. 'Di ba? So anong kinalaman ng kondo na yun? Kaya dito medyo mapapaisip ka doon sa sinabi ni former Congressman Chavit Singson na binayaran nga ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez yung mga nagrarally para magwala, para manggulo, para manakit ng pulis at magkaroon na naman ng panibagong issue. At para takutin, kasi pananakot yun Pwede mong yun para matakot yung ibang mga Pilipino na, ay sa susunod na mag-rally, hindi na ako magra-rally kasi baka makasuhan ako. Tingnan nyo doon sa kung nasan kami. Ang payapa doon, kahit alam namin na yung nasa harapan namin may mga makakaliwa or may mga dilawan, hinaya namin. Hinahayaan namin siya, nakaganon sila. Alam mo na agad logo pa lang.
Nakaganon, no? Yung mga nasa tabi namin, yung iba, gumaganon-ganon, no? Inaya lang namin, hanggat hindi kami sinasaktan, hindi kami inaano, inaya lang namin. Eh, gusto nila yun eh. Oo, wag lang masabi sa amin na ano, parang mumura-murahin kami. Inaya lang namin. Alam naman din namin nakakilala kasi nakatingin din sa amin. Eh. No, nakatingin din sa amin yung mga sumisenyas ng ganyan. So kilala din kami nun. Pero inaya namin kasi nga, ang gusto lang namin is mapayapa at ganun lang, kumanta, isigaw, kung anong sa loobin mo, yun nga, yung Resign Marcos, yun lang yung pinakaginagawa namin. Eh, hindi ka tulad doon sa kabila, anak ng teteng. Puta na, puro ano eh, puro digmaan ang gusto eh. Yun pala, mga bayad pala eh. Ang masaklap dito yung mga ano, yung mga nadala, yung mga nadamay or mga naimpluwensya ng mga kabataan na hindi naman nakatanggap ng pera at naimpluwensya. Alam kasi uso ngayon yan eh. Sa totosin kasi dati, may kwento ko lang sa inyo. Dati din nakikipag-riot din ako. So may mga time din talaga na kahit hindi namin kasamahan, yung kahit hindi sila kasama sa gulo, nakikipag-riot din kasi siyempre kapag halimbawa, di ba, mga kabataan ngayon mga mapubusok eh. Eh nakikita nila yung mga mga NPA nakikipagbatuhan, sali din sila. Kasi gusto nila yan, alam nyo, sa totosin gusto ng ibang mga bata yung mga ganyan eh. Yung nga lang, di nila akalain na setup yun. Manggugulo yung mga NPA, pag nahawan na yung mga sibilyan na mga kabataan, eh wala na, aatras na NPA, yung mga kabataan na lang yung siging hanggang sa sila na lang yung nahuli. Ngayon yung taktika nila. Samantalang panoorin po natin itong interview, yung issues sa PhilHealth, no? Alam nyo, todo tanggi dito si Marcos noon. At isa pa na yan, si Auntie Claire. Fake news daw, fake news. Pero ito, ibinalik na. Yun nga lang, ang kaso nga lang, kulang. Oo, kulang po kasi 80 billion po yung, anong pagkakalam ko, nasa 90 to 80 billion yung pondo ng PhilHealth. Ang nangyari ngayon ay 16 billion na lamang ho ang naibalik. So okay na rin kahit papano kasi pero kung tutusin sayang ho yung 20 million or 10 billion. Sabihin na natin 20 billion na na kulang na sa pagbabalik sa pondo ng PhilHealth. No? Napakalaking bagay po. Pero ito po, panoorin po natin ang interview dito ni Manong Ted dito sa Tiga Pilgahan pa rin yan. Oo, hindi biro yan kasi biro mo, ang laki ng pondo ng PhilHealth, tapos pagbalik ganyan na lang. Parang katarantaduhan, no? Oo, parang tinatarantado na lang talaga tayo sa totoo lang. Ang masama dito, palabas na naman to. Kunwari, ibabalik. Sa bagay, ilan ba yung hinahanap na budget ngayon sa flood control? Nasa 1 trillion, di ba? So, hindi pa rin pala kabawasan sa yaman nila yung 60 billion na yun. Hindi pa naman pala kabawasan yan, no? Hindi pa naman kabawasan. So, eto na nga, dito naman tayo sa, binibigyan na ng ano bang tawag dito? Binibigyan na po ng limit or ng winawarningan na itong si Saldico na meron na lamang September 13 umalis si representative sa New York. Ngayon may New York na. Ang ng teteng, nung kamakailan lang wala silang kibo kung nasan si Saldico, pero ngayon nasa New York na. Okay, panoorin natin. Binigyan ng Kamara ng 10 Ultimatum. araw para magbalik Pilipinas si Congressman Zaldico na isinasangkot sa ilang maanomalyang flood control project. 9 araw na mula nang umalis siya sa New York. Ayon sa mga otoridad sa Amerika, nakatutok si Sandra Aguinaldo. 4 na araw mula nang bawiin ng Kamara ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, may impormasyong umalis na umano ito sa Amerika.
Sa record ng US Customs and Border Protection, si Ko ay dumating sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Hindi nakalagay sa US Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Maging ang bagong liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Ko. Kasi nasa Europe siya, may ganun po ba kayo? Wala, hindi ko alam. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Ko para makapagpagabot sa Amerika. Binigyan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. May mga nagsasabing natanggap na, pero hopefully nga natanggap na para sa ganun yung 10 araw na ipinain natin sa kanya ay masunod dito. So pag-uusapan natin ng leadership, especially yung chair ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Zaldico. Dagdag ni D, pabor siyang ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee at makipagtulungan na lang sa Independent Commission for Infrastructure na nilikha ng Malacanang. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung anong nangyayari dito sa Infracom. Nag-convene naman sa unang pagkakataon ang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Pakay nilang tukuyin kung saan ililipat ang 255 billion pesos na pondo na inalis sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. Ang galing, no? Oo, ngayon sila na yung may ganang malaman kung saan ilalagay yung budget. Pero sila din nagnanakaw. Ang galing. Ang galing talaga. Unbelievable basketball. Biruin mo. Ngayon may plano kayo na alamin kung saan mapupunta yung tinanggal sa flood control na budget. Samantalang nandyan mismo sa inyo nagmula yung nakawan sa flood control budget. Pero yon hindi nyo masabi, hindi nyo mapaliwanag na maayos na meron talagang magnanakaw dyan sa kamera. Hanggang napaikot-ikot lang talaga tayo, no? We will be guided by the sectors, the priority areas as expressed by the President. Yung menu po na inilatag ng ating Pangulo, we will of course take into consideration during today's deliberations the need to prioritize education, health, agriculture, labor, and other sectors that pertain to human capital development. Okay. Naka-livestream ang pulong para makita ng publiko ang naka-livestream. Pero yung small committee, yung small BICAM, hindi nakikita ng publiko. Bago sa panukalang budget. Ang mga panukala na galing mismo sa mga kongresista dapat formal na nakasulat at may pirma. Daraan pa ang mga panukala sa House Appropriations Committee. Ngayon, ang tanong dito, sa loob ng 3 years, ba't hindi ito ginawa? Pwede naman palang gawin. Ang dami nang nawawalang pera Apektado naman sa pagkawala ng flood control projects dahil may mga lugar din naman daw na tunay na nangangailangan ito. Isa sa umaaray, ang 1st District of La Union. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar. Ay, dito na naman si sister! Oo, sister, ba't ka nakahit ng balbas mo? Makukonfirm ka niyan. Sister, makukonfirm ka. Ba't ka nag-alis ng balbas mo? Dapat meron lagi balbas para hindi masyadong halata. Lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control. Just like in my case, may island barangays din po kami. Naman sa panawagang i-release ng mga mambabatas ang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALE nila para masuri ng publiko, sinabi ng Speaker na pabor siya rito. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapuluan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALN ng bawat isa para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan. Wala yan, walang kwenta yung mga SALN. Ako na nagsasabi sa inyo. Pagilan nyo kami dyan sa ganyan nyo. Walang kwenta yan.
Para lang tayong mag-ano niyan, para lang tawag dito, para lang tayo naglalaro niyan. Magsasalin ka may mga balita nga na puta na ba't ang pangit nung nasa background? May mga balita nga na umuupa yung ibang mga politiko ng ibang tao para doon ilagay yung mga pera nila. Doon ni pangalan. Para hindi mahalata. Para hindi mabisto, uupa sila na isang tao, babayaran nila ng milyon, tapos doon nila ilalagay yung mga bilyones na mga ninakaw nila. Tapos salin, ulul. So eto, panoorin natin tong pahayag ni Auntie Claire karahasan sa anti-corruption protest kahapon. Kinundi na ni BBM. Panoorin natin yung horror movie niyang pahayag dito. Uy, asan na? Sa kamay ng batas. At ang mga tao sa inyong lugar na gumamit sa inyo. Aba? Mga gahaman sa kapangyarihan. Oh. Hindi kayo dapat paligtasin. Uy! Hustisya ang uusig sa inyo. Aba! Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring karahasan kahapon. Sabi nga ni Manong Chavit, di ba si Lisa at si Romualdez? Yun daw yung mga nagbayad dyan sa mga nagrally na yan sa mga nanggulo. Sa protesta sa Ayala Bridge at Menjola sa Maynila na malapit na sa palasyo ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng mga sangkot sa panggugulo ay mananagot sa batas. Aabot sa 216 ang naaresto sa naturang insidente na nagresulta rin ng pagkasugat ng ilang individual, kabilang na ang mga pulis. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa 216... Wait lang, yung patay ba't hindi binabalita? Yung mga namatay na mga nagrally ba't di binabalita? Na inaresto, 127 ay adults at 89 naman ang menor de edad. Ayon kay Secretary Remulla, nakamonitor na mabuti si Pangulong Marcos sa nangyayari at mahigpit niya ang bilin sa mga pulis sa ganitong mga klaseng protesta. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no fire. Ito yung binansagan ngayon na hari ng tundo. Pagsugod, biglang hinto, tapos pinaikutan ng mga bodyguard. Arms. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng maharap sa kasong arson o inciting to sedition ang mga naaresto dahil hayagan niya na may intensyon ang mga nakitang nakasuot ng black mask na sunugin ang palasyo ng Malacanang. Andyan yung arson, andyan yung grave physical injuries, and ang galing ang galing ng sistema kung halimbawa man na totoo yung sinabi ni Chavit Singson na si Martin Romualdez at si Lisa Araneta Marcos ang nagbayad sa mga nanggulo dyan. Ang galing ng nila, ang galing ng setup. Biro mo, binayaran ka, tapos para manggulo, tapos uhulihin ka, edi useless lang din yung binayad sa'yo. Ang galing, ginawa nila ututo yung mga inutusan nila. Kung sakaling totoo they can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace. Okay. So namin sunod yung palasyo is a seditious act in itself. Patuloy pang iniimbestigahan ng DILG kung sino ang mga nasa likod nito, pero posible ayon sa kalihim na isang local terrorist group ang nasa likod ng panggugulo sa anti-corruption rallies. Local terrorist group. Sino ba? O di ba yung mga kasamahan ninyo dyan? O nandun yun sa andun yun sa tawag dito, nasa presinto ngayon, nagrarally. Yun yung mga nasa likod ng mga nanggulo dyan. Ba't tayo yung puntahan? Aber, ang katin ng kaliwang palad ko, magkakapera ako yun, puntahan nyo doon. Nandun nga si Congressman Renico, yung mga yung mga makakaliwa ng mga congressman nandun nasa presinto. Kinukuha yung mga member nila sa CPP-NPA. Puntahan nyo doon. Yun na pala Alam mo na pala, yun yung pangkasuhan. Iniimbestigahan na rin ito ng Philippine National Police. The threat of the terrorists was more of a bomb that would go. Ito na, kitang-kita yung sinuntok ng pulis doon, Diba, ito. Yan, tingnan nyo yung nakaputi na yan. Yung mga nakasibilyan na nakaputi, Ayan, play natin, Corruption rallies. Ayan, Ito, ayan, yung dalawa na nakasomblero, tingnan mo, may hinuli.
May hinuli tapos sinuntok ko. Istigahan na rin ito. Yan susuntukin yung isa. Susuntukin sana. Mga pulis yan. Ito yung pinagmamalaki ni Remulla na na masyado daw nagtimpi ang mga kapulis. Yan paano? Ng Philippine Sinuntok Sinuntok sa tagiliran no? National Police. Ulit-ulitin natin. Isang local terrorist group ang nasa likod ng panggugulo sa anti-corruption rallies. Iniimbestigahan na rin ito ng Philippine pero posible ayon sa kalihim na isang local terrorist group ang nasa likod ng panggugulo sa anti-corruption rallies. Yung suntok ng pulis Pulis yan, yung dalawa na yan na nanguhuli. Ito, tsaka to, pulis yan, nakasibilyan. Ito pa, isa pa tong pulis. Tapos media, media yan, di ba? Yan kalupit. Na rin ito ng Philippine National Police. The threat of the terrorists or in the People Power Monument, but the vigilance of our PNP to look at the situation, because we had 400 policemen on the ground dressed as plainclothes to see what is going on and to assess, and the vigilance paid off and none of it transpired. Safe to say, we are still investigating according to our intelligence reports, and we will come out with a report pretty soon. So, about the threat, continuously ina-assess po natin yan. We have different threat group. We have the communist terrorist group. We have the local terrorist group. We have, lalo na kung may spillover from Mindanao going here, especially we have elections in Mindanao. We have the Islamic terrorist group. We have the BIFF, the DI Hasan, DI Maute, and other threats like, for example, our situation in the West Philippine Sea. So pinag-aaralan po natin lahat yan. Ayon sa... Ba't wala ko narinig ng NPA? Wala ako narinig na NPA dun sa nabanggit Ang lupit Tangina, no? Protektado talaga, lulupit. Iba talaga din ng ibang-iba din. Eto, panoorin na natin. No? PRRD, handa ng mukhang malapit na hong lumaya. So panoorin natin to. May bansa ng handang tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sandaling payagan ang kanyang hiling na interim release. Ito ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa harap ng libu-libong mga Pinoy sa pagbisita nito sa Tokyo at Nagoya, Japan itong weekend. Sa Japan na ba ito? Alamin sa balita ni Edmar Villando. Ewan ko sa'yo. Joke lang. Grabe tingnan mo yung pagtanggap ng mga taong ng mga taga-Japan kaya mga kapwa natin Pilipino sa Japan Grabe yan ang lakas ng Duterte. Hindi ka tulad ni Marcos na gano'n ng kaway ng kaway, wala namang kinakawayan. Uy. Gano'n pero wala namang kumakaway sa kanya. Ipagkita si Vice President Sara Duterte sa Filipino community sa Tokyo at Nagoya dito sa Japan nitong weekend. Mainit na tinanggap ng libo-libo mga Pinoy sa Japan ang pangalawang Pangulo sa kanilang aktibidad na binansagang pagtitipon ng pagkakaisa para kay Tatay Digong na ginanap sa Sumida City, Tokyo noong Sabado at sa Ama City sa Nagoya, Japan nitong araw ng Linggo. Ayon sa organizer ng pagtitipon na Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU Japan, ang event ay para sa patuloy na panawagan na maibalik sa Pilipinas ang anilay pinakamagaling na presidente sa bansa na si former President Rodrigo Duterte. Ang pagtitipon na ito ay pagkakaisa para kay Tatay Digong Duterte! 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 Duterte, isang leader at isang Pangulo na ibinigay ang taos-puso niyang pagsisilbi para sa bayan. Wala tayong ibang nakitang kagaya ni Tatay Digong. Huwag po tayong bumitiw. Huwag nating bitawan. Laban Pilipinas, tatag Pilipinas. Walang bibitaw. Pauwiin na natin si Tatay Digong. Ibalik sa Pilipinas. Bring PRRD home alive.
Nakiisa naman sa pagtitipon sina former Undersecretary Dr. Lorraine Badoy, former Negros Oriental Congressman Jing Paras, Dr. Richard Mata, naging pambato ng PDP laban sa pagkasenador noong 2025 elections, kasama si former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, former House Speaker Lord Alan Velasco at Senador Robin Hood Padilla. Samantala, sa kanyang naging talumpati, ay nagbigay ng update si VP Sara sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Kabilang narito ang inihain na petisyon patungkol sa jurisdiction. Ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Yun. Nasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Pagbibigay diin pa ni VP Inday na marami rin silang nakonsulta ng mga legal expert na sumasang-ayon sa kanilang petisyon. Sunod na update ni VP Sara ay ang hiling na interim release para sa dating Pangulo. Dito ay binanggit niya na may bansa ng handang tumanggap kay former President Duterte sakaling paboran ng ICC ang kanyang hiling na interim release. Dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. Merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Sa pagtatapos naman ng magkahiwalay na event ay... Pero ako dapat sa Pilipinas talaga may iuwi si Pangulong Duterte. Hindi na natin kailangan sa ibang bansa. Dapat dito sa Pilipinas, no? Ewan ko ba, sobrang nakakasuka lang ang batas na nangyayari sa Pilipinas na ultimong Pilipino na maganda ang ginawa sa bansang Pilipinas, tinatakwil siya ng presidente dito. Ayaw siyang pauwiin, di ba? So nakakahiya lang, no? Biruin mo, kahiya-hiya kasi kapwa natin Pilipino yan, dapat tinatanggap natin dito yan at wala namang ginawang masama yan dito sa bayan Pilipinas, sa bansang Pilipinas, hindi natin tatanggapin. At nakakahiya lalo na iba pa ang kukuha, ibang bansa pa ang kukuha kay Pangulong Duterte na samantalang ang lawak-lawak ng bansa natin. Di ba? Samantalang yung mga putangin ng mga korap na nandyan sa Congress, hindi pinapalayas ng hindi pinapalayas, yung isa pala lumayas na. Yung mga korap dyan, hindi dapat yung sa mga korap ganyan ng ginagawa. No, hindi pinapauwi ng Pilipinas at panagutin. Mas maganda nga kung death penalty ang ipataw sa mga putanginang yun. Diba? So ganyan ka-unfair po ang batas sa atin. Alam nyo, sa totoo lang, 2 presidente lang talaga ang gumawa ng mabuti sa bansa natin na talagang gusto nilang pabagsakin. Hindi na rin ito bago, no? Kasi nung panahon ni Ramon Magsaysay na talagang umabot po sa 0% corruption ang Pilipinas noon, etong si Magsaysay ay ipinapatay. Diba, may mga teorya na may mga Amerikano ang talagang tumurabaho kay Magsaysay. Ang masakit ho kasi dito, parang hindi na ba pwede magkaroon ng presidenteng matino sa bansang Pilipinas? Na kapag may presidenteng gumawa ng maganda sa bansang Pilipinas, anong ginagawa kung hindi pinapatay, itinataboy sa kanyang sariling bansa. Katulad na lang yan ni Magsaysay, pinatay. Ako naniniwala ako dun na pinatay si Ramon Magsaysay. Hindi yun hindi ho yun aksidente, talagang pinatay yun. Eto naman pangalawa kay Pangulong Duterte, di ba? Itinaboy sa ibang bansa. Ang mas masaklap pa dito, tangina tayo pa nagpapasahod sa ICC ngayon. Kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, ang ICC wala na yan eh. Diba? Nabuhay lang ulit ang ICC dahil kay Pangulong Duterte. Dahil sa pondo na ibinigay dyan. Diba? Sinabi, binayaran nga daw nila Saldi ko yan. Baka dyan din magtatago si Saldi ko sa soon. Baka makita natin na doon magtago. Samantalang ito,
yung banat ni Vice President or yung kanta ni Vice President kay BBM, nagba-viral ngayon. At galit na naman ang palasyo. So panoorin natin. Tama, but make it artistic. Tila yan ang tema ng regalong kanta ni VP Sara sa dating katambal na si PBBM. At ang lyrics, pahiwatig umano sa kapalpakan ng gobyerno. Narito ang agenda report. Habang lyrics nun title. Sa dilim tayo isinitan. Sa hirap tayo nagdurusa. Alam nyo, maganda to kung si Auntie Claire nga, kung sumasayaw si Vice President din dapat kumakanta. Sa sila sa kayamanan, taong bayan, binulot sa parusa. Ito ang handog na kanta ni VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasar na naman dito si Auntie Claire. Regalo niya ito sa katatapos lang nakaarawan ng Pangulo noong September 13. Sinulat ko ito dapat nga magpasalamat ka, Marcos. Sinulatan ka pa ni Vice President ng kanta. 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Ang lyrics ng kanta tila nagpapahiwatig ng estado ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na mga sakim. Inawit ito ni VP Sara sa harap ng Filipino community sa Tokyo, Japan, kung saan sinabayan din siya ng mga ito. Na pangako palasyo ibinatong sa ating buto, di men itinago sa kasinungalingan, hayaan natin pinagpalit sa ito. At muli niya rin itong kinanta sa pagpunta niya naman sa Filipino community sa Nagoya. Nako, hanggang magalit lalo dito si Auntie Claire. Sabihin, sasapawan ako ng VP Sara. Sa kanya, mga dapat gawin. Unang-una, hindi na niya alam kung ano gagawin. Kinumpara niya rin ang pag-aresto sa kanyang ama na si FPRRD sa pagpapauwi kay Ako Bicol Portales Representative Zaldico, na dawit din sa flood control scandal. Bakit hindi nila mapabalik si Zaldico sa Pilipinas? Yun! At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives si Martin Romualdez? Matatanda ang binawi na ng Kamara ang Travel Authority ni Ko na nasa Amerika umano para sa medical treatment. Pag-uusapan natin ng leadership, especially yung chair ng... Puro pag-uusapan. Putang inang yun. Hindi na kayo natapos sa puro pag-uusapan. Ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Zaldico. Wala pa raw silang update sa tugon o reaksyon ni Ko, pero hihintayin daw nila ang pag-uwi nito sa bansa sa loob ng 10 araw matapos nitong matanggap ang utos ng Kamara. Para sa agenda, Joan... Ganyan kalupit. Diba? Hindi nila mapauwi-uwi si Zaldico. Ngayon, nasa Paris daw yun samantalang ito, Senator Villanueva, huli sa akto. So ano nga ba ito? Panoorin natin. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa trato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Panoorin. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na,
Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Yari kayo. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga tao. Mga netizen ba talaga? Ayon sa senador, ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess Daman, nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsi-cellphone. Katabi... Patay nga si... Parang di naman si Senator Villanueva yan. Matibay na ba ebidensya agad yan pag ganyan? Paano yan yung kila Martin Romualdez at Saldico? Pinsan pa ni pinsan pa ni Marcos Jr. So ibig sabihin kasabwat pala ni Martin Romualdez si Marcos Jr. kasi magpinsan sila. Marami din silang picture. Hindi ko siya kinakampihan kay si Senator Villanueva. Pero maging patas kasi tayo. Ang nangyayari ho kasi, dinidiin yung mga senator na involved sa issue ng flood control. Pero yung mismong nagnanakaw talaga, lantaran na nagnakaw, si Saldico at Martin Romualdez, pinapabayaan. Yun yung malala ngayon na nangyayari. No, sabihin na natin, katulad na lang yan, halimbawa si Senator Chis Escudero, di ba? Tumanggap di umano 30 million galing sa kontraktor. Na sinabi naman agad ng kontraktor na sarili niyang pera yon. So alam niyo, napakababa eh. Hindi ko naman sinasabing tama yung ginawa kung sakaling totoo yun. Pero kung iisipin nyo, bakit nakatutok etong mga to dito sa mga senador, samantalang mas malaki ang ninakaw ng mga congressman. Diba? Kagaya lang ni Saldico. Kagaya ni, diba, kay Saldico nga 13 billion ayon kay Congressman Tiangco. Kay Martin Romualdez 500 billion. So ibig, diba, sobrang lalaki nun, pero bakit parang hindi yun ang tinututukan? Parang lalo na yung ibang mga mainstream media, nililiis yung mga issue. Hindi nila maibalita si Martin Romualdez at Saldico. O ngayon, naibabalita na parang papauwiin daw. Pero alam naman nating palabas lang yan. Kung sakali man na totoo man, ganun pa rin, palabas pa rin yan. Dito hindi mo agad masasabing 101% na si Senator Villanueva ito. No, hindi nyo agad masasabi ho yan agad na ganun. Hindi nyo agad parang tutumbukin nyo agad 101% na siya yan. Sa salamin lang yan eh. Okay sana kung talagang tsaka ito kung halimbawa man, kasi halimbawa ako nagpa-picture ako kay Alcantara. So ibig sabihin dawit ako. Halimbawa lamang ako nagpa-picture ako kay Martin Romualdez. Halimbawa na ako noon, involved na ako sa flood control issue. Parang ang babaw naman ito, no? Niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford. Sabihin na natin jowa ni Villanueva dyan, pakialam natin dun. Pakialam natin, wala tayong pakialam dun. Ha? Ba't nyo yung mga nepo baby nga, hindi nyo magawan ng balita eh. Bakit nagsipag-block ng account yung mga nepo baby, hindi na nagpo-post? Anyari? Ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction.
No. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa. Putang ina, yung mga anak nga ng Nepo Baby, naka-private jet, wala pang trabaho. Eto, nag-graduate na. Tapos may kuya pang kontraktor. Hindi naman natadawit yung kuya niya na kontraktor dun sa flood control issue. Eto, sa totoo lang po, hindi ko mo naman po kinakape. Wala po akong connection kay Senator Villanueva. Hindi ko po yan nakakausap. Pero parang ano na kasi, parang lahat na lang hindi dinidikit. Pero kay Saldico, kay Martin Romualdez, bali wala. Yung mga Nepo Baby, wala. Yung mga anak-anak nila Saldico, mga kamag-anak, anak ni Martin Romualdez, ba't hindi nasisilip? Baka loko, dapat lahat. Na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Sa tutusin, common na to eh. Diba? Paano yan? Yung ano ba yun? Yung bandang ano yun? Nakalimutan ko. Yung Stone, yung nabalitang gumagamit ng droga na sinabi nga na kasama nilang gumamit sa droga yung anak ng isang presidente. Halimbawa ganun. Hindi kasi sa mga ganito mga politiko, common na ho yan eh. Na ma-invite ka sa isang birthday, kasal, binyag. No, so ano na yun eh, normal na yun eh. Kung kami nga mga vlogger na i-invite kami. Sila pa kaya? Diba parang ang babaw lang kasi nito. Dapat ang hanapin natin ito. Na merong picture, video si Senator Villanueva or yung iba pang mga senador na involved nga talaga dito, hanapin natin kita natin sa video na tumatanggap sila ng pera, kita natin sa video, sa picture na inaabutan siya ng pera, nasa harapan sila ng sandamukal na pera, naghahatian ng pera, at kasama nila Disgaya, ni Alcantara, ni Hernandez. Yun dapat. Tangina, kahit ako babanatan ko si Senator Villanueva, pero yung mga ganitong okasyon, parang ang babaw. Ang babaw, super babaw nito. Corporal, hiningan natin ang komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Di totoo naman. Di sa totoo lang ha. Isa kasi kaya nga isa rin si halimbawa ganito, ilalagay natin sa posisyon ni Chubby Chingson ngayon. Pinahayag ni Chubby Chingson yung kasiraan ni Marcos Jr. Sinabi ni Chubby Chingson na binayaran ni Martin Romualdez at Lisa Araneta Marcos yung mga nanggulo sa rally. Diba? Anong ginawa kay Chubby? Diba kinasuhan? Ito na lang din kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor, napakadaming tinulong niyan kay Marcos Jr. Sobrang dami. Kung ano yung kinakwento ni Chubby, 1% lang yun. Si Pastor, ang dami niyang naitulong. Pero nung nakita ni Pastor na mali na yung ginagawa ng Administrasyong Marcos, anong ginawa kay Pastor? Di ba ipinakulong? Ginawan ng mga kaso na wala namang sapat na ebidensya, hearsay lang, pero nakakulong yung tao. Dahil nabibisto ang kabulastugan ni Marcos. Anong nangyari kay Pangulong Duterte? Di ba? Ibinulgar ni Pangulong Duterte ang baho ni Marcos Jr. Diba, inilahad niya na yung National Budget 2025 ay merong blanco na sinabihan pa nga ni Marcos Jr. si PRRD na sinungaling. O ngayon lumabas na. So anong ginawa kay Pangulong Duterte? O diba, inilagay sa ikinidnap, ibinigay sa ICC, sa kuta ng mga NPA. So tingnan niyo yung ginawa. Tignan niyo yung ginawa tignan niyo yung ginawa ni Villanueva. Inilahad ni Villanueva yung nalalaman niya patungkol sa pangungurap or pagnanakaw ni Saldico. O tignan niyo ano yung ginagawa kay Villanueva.
Si Chis Escudero, hindi sinunod ni Chis Escudero na i-impeach si Sara. Anong ginawa kay Chis? Diba? Demolition job din. Tignan nyo. Pansinin nyo yung yung ibang mainstream media. Wala nang balita kay Chis kung yung about sa 30 million. Wala na. Tignan nyo kay Jinggoy. Anong ginawa kay Jinggoy? Isa din si Jinggoy sa tutol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Meron din, demolition job din. Lahat nga. Kaya tayo, hindi tayo basta-basta na porket nakita natin na dawit pala to si ganito. Dapat talaga makakita tayo ng sapat na ebidensya na dawit itong mga senador na to. Yung mga ganitong picture, hindi, mababaw to mababaw na ebidensya yan. Ang dami-dami, syempre, kilala yung tao na maraming invited yan. Meron pa, ako nga may picture ako na yung isang congressman na merong mansion sa ibang bansa, may mga kasama niya rin picture si Romualdez siya kasi Saldico sa kasal. Hindi ko inilalabas kasi nga, at hindi ko rin nire-reactionan. Ewan ko lang sa ibang vlogger kung nire-reactionan nila. Pero kung isipin nyo, parang napakababaw naman Nagsama lang naman sila sa kasal Tapos parang gagawin mo agad na picture. Huwag tayong ganun. Huwag po nating kalimutan. Nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Yan pero kung sakali man na talagang involved si Senator Villanueva, dapat lang natin banatan yan. Pero hanggang ngayon na puro ganyan ang pinapakita, hindi dapat natin yan. Hindi natin agad paniwalaan yan. Kaya nga, ang dami rin kasi kapag ikaw ay talagang kumakampi at kaaway mo ang administrasyon, gagawan kanila ng isyo. Hindi na bago yan. Ilang beses na kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kay Pangulong Duterte, sa mga Duterte, paulit-ulit na lang ganyan yung ginagawa nila. Tingnan mo si Chavit ngayon, pinakahuli, di ba? So yan mga Banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa mga napanood natin at ano pong reaction nyo, ano pong opinion nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.